Hello, hello! Magandang gabi sa inyong lahat mula sa aking kinaroroonan dito sa kabilang ibayo. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang katauhan ni Priscilla sa Bible. Kasi sa Dream Team Jesus po ay aming napagdesisyonan na talakayin ang woman in the Bible. Kung sino pong gustong sumali sa aming Dream Team Jesus USA, every Thursday po ito dito sa US ng 5 in the afternoon. Every Thursday lang po ito. Tara, kilalanin natin si Priscilla. Si Priscilla ay isang mahalagang babae sa Bible, mga kapatid. Sino na ba ang nakakakilala kay Priscilla? Kilala sa kanyang pagiging kasama at katuwang ni Apostol Paul. Narito ang kanyang mga katangian at kanyang kasaysayan. Si Priscilla at Aquila ay mag-asawa. Sila ay naglilingkod magkasama sa Panginoon. Si Priscilla at ang kanyang asawang si Aquila ay isang mag-asawang Jews. Ano po? Sila ay mga Jews na naging Kristiyano, mga kapatid. At sila ay malapit na kaibigan ng ating si Apostol Paul. Sila ay kilala sa kanilang pagsunod sa authority. Lumipat sila mula sa Roma patungong Korinto dahil sa utos ng emperador na si Claudius na umalis ang lahat ng Jews sa Roma. Kasipagan sa trabaho, yan ang kanilang katangian. Sila ay gumagawa ng tolda. Isang mahirap na trabaho ito, mga kapatid, na pinili nilang gawin kasama si Paul. At may kaalaman at pagtuturo ng salita ng Diyos. Isa rin yan sa katangian ni Priscilla. Sila ay marunong sa mga kasulatan at naglaan sila ng oras upang turuan si Apollos. Isang mahusay na takapagsalita na kulang pa sa kaalaman tungkol kay Jesus Christ. Dahil sa kanilang pagtuturo, lalong naging makapangyarihan ang pagmiministeryo ni Apollos. Kasigasigan o kasipagan sa paglilingkod ang meron nitong sila Priscilla. Tinawag sila ni Apostol Paul na aking mga kamang gagawa kay Jesus Christ. Sila ay bukas palad sa pagtanggap kay Paul at sa ibang mga Kristiyano sa kanilang tahanan. At ginamit nila ang kanilang bahay bilang lugar ng pagpupulong ng iglesia. Napakabait ni Priscilla, hindi po ba? At ang kanilang mahalagang papel sa ministry ang ating namang talakayin. Si Priscilla at Aquila ay gumanap ng malaking papel sa pagpapalaganap ng Kristyanismo noong unang siglo. Mga gumagawa ng tolda at tagapagsalita ng ebanghelyo. Ginamit nila ang kanilang trabaho sa paggawa ng tolda, hindi lamang para sa pagkakakitaan, kundi upang makakonekta sa iba't ibang tao at ibahagi ang mabuting balita o ang tinatawag nating good news or gospel, mga kapatid. Mga mentor rin sila sa espiritual. Sila ay naglaan ng gabay at suporta sa mga Kristiyanong humihingi ng tulong, tulad ng ginawa nila kay Apollos. Mga nangunguna sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya din si Priscilla. Ang kanilang tahanan ay naging lugar ng pagsamba at pagkakaisa para sa mga naunang mga Kristiyano. Praise God, mga kapatid, na hanggang ngayon ay nangyayari pa rin ito, hindi ba? Magkasamang pagmiministeryo ang kanilang ginagawang mag-asawa. Sila ay isang halimbawa, mga kapatid, ng mag-asawa na nagtutulungan sa paglilingkod sa Diyos, na nagpapakita ng pagkakapantay-pantay sa pamumuno ng isang ministry. Si Priscilla, mga kapatid, isang natatanging babae.
Si Priscilla ay isang malakas na babae na gumamit ng kanyang mga talento at kayamanan upang makatulong sa pagpapalaganap ng iglesia. Siya ay isang guro at leader sa unang iglesia na nagpakita na ang mga babae ay maaaring maging mahalaga sa pagmiministeryo, hindi lamang po mga lalaki. Amen? Ang kanyang kwento, mga kapatid, ay isang paalala na magagamit tayo ng Diyos sa iba't ibang paraan upang palaganapin ang kanyang kaharian. Ang pagiging masunurin, masipag, matalino sa salita ng Diyos, at masigasig sa paglilingkod ni Priscilla at Aquila ay isang magandang halimbawa para sa mga Kristiyano ngayon, mga kapatid. Amen. Napakaganda ng kanilang kwento, hindi po ba? Ngayon na may pagkakakilala na tayo kay Priscilla, dapat gayahin natin siya. Amen. Nagustuhan po ba natin ang kwento ng ating kapatid na si Priscilla, mga kapatid? Hindi po ba? Bukod sa kanilang paglilingkod, sa pagtuturo at pagtanggap ng mga mananampalataya sa kanilang tahanan, nakitaan din ito na isinapalaran din nila ang kanilang buhay para kay Apostol Paul. Hindi malinaw kung paano ito nangyari, ngunit ito ay sapat upang ipagpasalamat ni Apostol Paul at ng lahat ng mga nasa iglesia ng mga Gentile. Patuloy silang naglingkod sa Diyos kasama si Apostol Paul, mga kapatid, na binanggit din sila sa iba pang bahagi ng kanyang mga sulat. Tulad na lamang doon sa Book of Romans chapter 16, verses 3 hanggang 4. Ang kanilang kwento ay nagbibigay ng inspirasyon at magandang halimbawa para sa lahat ng mga believers katulad natin o mananampalataya na nagpapakita ng na kayang gamitin ng Diyos ang sino man upang palaganapin ang kanyang kaharian. At mahalaga ang pakikipagtulungan ng mag-asawa sa paglilingkod sa Kanya. Kaya gayahin natin si Priscilla, mga kapatid. At ganun din naman po para sa kalalakihan ang kanyang asawa na si Aquila. Amen. Kaya ano yung mga mahalagang bagay na matututunan natin sa kanila? Nandito na yung pagtitiwala nila sa Diyos. Kahit sa panahon ng pag-uusig, nagpatuloy sila sa paglilingkod at hindi lang yan. Pagsasama sa paglilingkod, sila ay isang kupunan sa kanilang trabaho at sa pagpapalaganap ng evangelism. At meron pa ba? Pagtanggap ng iba. Diba? Binuksan nila ang kanilang tahanan para kay Apostol Paul at para sa mga pagpupulong ng simbahan. Pwede rin natin gawin yan. Hindi po ba? Buksan natin ang ating mga tahanan para sa gawain ng ating Panginoon. Hindi lang po yan. Nakitaan din dito ng pagtulong sa paglago ng iba. Tinulungan nila si Apollos, hindi ba? Na mas maintindihan ang salita ng Diyos. Praise God! Salamat sa Holy Spirit na meron sila Priscilla. Po? At hindi lang po yan, ang pagiging handang magsakripisyo. Isinapalaran nila ang kanilang buhay para kay Apostol Paul. Ganyan dapat ang pag-uugali nating mga Kristiyano o mananampalataya. Hanggang dito na lamang po ang kwento natin about kay Priscilla. Maraming salamat sa mga nakinig. To God be all the glory. See you next time.